Good day mga ka-online. Welcome to Online Way of Living TV. Ito po ang ating YouTube channel para mabigyan kayo ng mga news updates. Today is October 26. Mahigit alas 9 na po ng gabi. So ngayon sa mga manunood, no, kayo na lang po ang bala na kung di niyo pa napapanood itong October 26, 2020, panoorin niyo po ito para po ma-update kayo sa kung ano-anong mga kaganapan sa ating bansa or even abroad. Ako po, aking objective at ng aking asawa ay para po makapagsiwalat ng tamang impormasyon. Kasi marami na po dyan na lumalabas na fake news. Ngayon, ang lahat po ng aking sasabihin sa inyo ay ayon lamang po sa aking opinion at sa aking nalamang balita sa TV or even sa YouTube. So ngayon, katatapos lang po ng ginanap na Miss Universe at si Miss Teo ang nanalo. Taga-Iloilo po siya at binigyan niya po ng parangal ang dating senadora na si Miriam Kiambao. Defensor Santiago. Sorry. Miriam Defensor Santiago, kasi may tanong sa kanya na kung siya ba ay mabibigyan ng pagkakataon na gumawa ng currency. Kaninong mukha ang ilalagay niya sa currency? At nasabi niya po si Miriam Defensor Santiago kasi po ito ay Ilongga at nakita niya po doon ang katatagan, katapangan at gusto niya po maging parang si Miriam Santiago. Siya po daw ay ang ating naging presidente na hindi naging kailan. Ibig sabihin, hindi po siya nanalo eh. Okay? She was the president we never had, sabi niya. Mga kaibigan, yan po ay ginanap sa Baguio. So para doon lang sa mga hindi pa alam yan po ay ang Miss Universe Philippines. Kailan lang ay naging labas po ng mga balita ang tungkol kay Liza Soberano at kay Catriona Gray. Dahil po sa ginawa ni Liza Soberano na nagkaroon po siya ng virtual speech, naging speaker siya ng Gabriela, na kung saan yung anti-crime, anti-terrorist group naman na pinamumunuan ng isang general, no? Nagbigay lang ng babala. Baka sa ginagawa ni Miss Liza Soberano ay mapahamak siya, no? Kasi ayon sa kanya, ang Gabriela ay ginagawang parang way of matatamis na salita para bandang dulo ay mapasama ka sa kanila. Na kung saan ito ay tinataguran ng grupo na nangihikayat. Baka daw si Liza, ang isang artistang ito, ay maging katulad ito ng isang batang babae na namatay. So, wag naman sana. And he even said, yung general, na nagpasalamat yung abogado ni Liza Soberano and even her parents dahil sa ginawang babala ng general na ito. So mga kaibigan, binabayo na po tayo ng ilang bagyo. No? Ilang bagyo, kaliwat kanang bagyo. Hindi ko lang po alam kung ano na nangyari sa Manila Bay na ginawa nilang white sand. No? Yung dolomite doon, hindi ko alam kung nandun pa rin. So, sana nandun pa rin para hindi mawala, para hindi po masayang yung pera. Pero kung wala na ang dolomite, sana po mag-isip-isip ang DNR kung ano ang gagawin nila para matupad nila ang ibinigay na mandamo sa kanila na kung saan para linisin at i-rehabilitate ang ating Manila Bay. So mga kaibigan, kung titingnan niyo po ang online way of living ay nagbibigay po ng tamang impormasyon sa lahat. No? Para po kung ikaw ay hindi nakapakinig ng balita, at least sa online way of living, ay pwede ka pa rin ma-update. Kasi nag-news update po kami. Ngayon po ay inshallah, ito po ay gagawin ko na po araw-araw
para po yung mga huling dumating, gustong ma-update, pwede po kayong ma-update dito. So again, ang Pilipinas, no? Ang Pilipinas ay ginagawang lahat against COVID-19. Tayo po ay lumalaban, ginagawa ng Department of Health under Secretary Duque para malabanan po itong pandemic na to. Pero marami pa po sa ating mga kababayan ang hindi pa po natutuwa sa ginagawa ng ating gobyerno. Karapatan po nila yan. Karapatan nilang bumatikos, pero karapatan nilang din ng gobyerno na gawin ang kanilang iniisip na tama. Ganun po yan. Ngayon, marami na pong tinamaan ng COVID-19, marami na rin na nasa ospital, marami na rin po ang namatay. So, ano pa dapat natin gawin? Ang gera po na ito laban sa COVID-19 ay hindi lang po ito gera ng DOH. Gera po ito ng lahat. At ang unang dapat dito maging aware ay ang taong bayan. Hindi po biro ang sinasabi ng DOH, ng gobyerno, na kailangan natin mag-face mask, mag-face shield, magkaroon tayo ng 2 metro o 1 metrong social distancing. Dalawa kasi po ang tiyatamaan ng COVID-19. Isang may sintomas at isang wala. Pero carrier sila ng virus. Pagka tinamaan ka ng COVID-19 galing sa isang walang sintomas, akala mo wala siyang COVID-19 ha, pero carrier pala siya. Pag mahina ang resistensya mo, yari ka. Tandaan natin, may batang-bata pa namamatay because of COVID-19. May matangundang matanda na namamatay because of COVID-19. At pakiusap lang po, tulungan po natin ang ating gobyerno, ang ating mga pulisiya, ang ating mga pulis, na sana maiwasan na po ang mga violators ng ating protocol. Ano po yun? Kailangan po, kung lalabas po tayo, importante lang ang lakad natin. Saka na lang po mamamasyal. Saka na lang. Kung kailangan talaga, yun. Pwede. Diba? Kung hindi naman kailangan, wag na muna kayo lumabas para makaiwas tayo sa sakit. Ngayon, kung lalabas po tayo, dapat po may face mask, may face shield, no? At palagi pong i-implement ang social distancing. Kung hindi po kailangang magsalita, wag na pong magkasalita. Kasi po, nasa laway, lumalabas sa bibig natin ang sanhi ng COVID-19. Okay? So, kailangan po nating ingatan po ang ating sarili, dahil kapag ang buhay po ang nawala, hindi na po may babalik yan. Ang pera, kaya panganapin yan. Sabi nga ng isang bilyonaryo, manatili ka lang buhay, itong 2020 ay isa ng achievement. Di ba? Dahil marami po ang tinatamaan. Sa Amerika, ang daming namatay. Sa buong mundo, marami na po ang tinamaan, ang dami na pong namatay. So, balik tayo sa corruption. Kailan lang napabalita na mismong ang namumuno ng PACC ang kinasuhan. Bakit? Nagkaroon daw ng whitewashing. Gumawa sila ng report, tapos nung kakasuhan na yung inireport sa ombudsman, ay napakalabnaw ng ginawang report. Na wherein, itong kasong to ay pwede itong mawala. So, ang tanong, kung ang nagkakaso sa mga maling ginagawa ng gobyerno, mayroon tayong anti-red tape agency. No? So, kung ang nagkakaso ay kinakasuhan, paano na? Yung ombudsman natin, kailan lang, ayaw na pong mamigay ng salin. Ayaw na. Diba? Yung ombudsman. Kung yung ombudsman, napabalita nga na yung ating ombudsman, si Sam Martires, yung ating ombudsman, no?
napabalita yan na wala siyang makuhang testigo eh. Sabi nga niya, buwagin na lang ang ombudsman eh. So, kung ganyan ang nangyayari sa atin, sino pa ngayon ang ang lalaban doon sa mga tiwaling kawani ng gobyerno? Ombudsman po ang nag-handle ng mga korap, laban sa mga korap na tauhan ng gobyerno. Ombudsman. Ngayon, nagkaroon pa ng PACC. Mayroon pa yung tayong ARTA. Pero ang namumuno dyan ay kinakasuhan din. Ano na mangyayari sa bansang Pilipinas natin? Tandaan natin na tayo po ay sinakop dati ng mga Espanyol. Mahigit 400 taon. Sumakop sa atin ang mga Amerikano, ang mga Hapon. Lumaban tayo. Ngayon 2020 na. Sana po ang korupsyon ay unti-unti nating labanan at kung po pwede, sana. Pero, inshallah, hindi talaga mawawala yung korupsyon na yan. Hanggat hindi mawawala sa puno pababa. Ganyan. Sapagkat ang korupsyon ay hindi pwedeng manaig pag wala pong basbasyan ng nakakataas. Ayon lang sa opinion ko kailan lang nabulabog ang ating Kamara, House of the People, ang ating Senado. Anong kaso? Korupsyon sa PhilHealth. Ngayon po, tahimik na, di ba? Hindi na pinag-usapan ng PhilHealth. Sino po ang gumulong ang ulo? Ilan na po ba ang nasampa ng kaso? Kailangan po talagang magkaroon ng plunder case dahil bilyon-bilyon po ang nakurakot sa PhilHealth. Ngayon, 1 bilyon lang, more or less, ang involved sa Red Cross. Nagkakaproblema pa ang PhilHealth. Sana po nabayaran na ang PhilHealth para magkaroon na po ang testing ang Red Cross. Kaya nga po, balik tayo sa pandemya. Sana mapakinggan ni Presidente yung sasabihin ko. Na sa aking opinion, ang pandemya ay pwede pong tumagal at tumagal yan. Dahil isipin na lang natin, ang AIDS or HIV, mahigit 40 taon na po yan. Wala pang bakuna po hanggang ngayon. So itong pandemic na to, ay minamadali ito. Minamadali. Sabi ni Presidente Duterte, sa Abril 2021 ay magkakaroon na ng bakuna. Yung AIDS nga 40 taon na, hanggang ngayon wala pa rin bakuna. HIV magkakaroon sa Abril. Assuming na magkaroon ng bakuna sa Abril, ikaw na simpleng mamamayan ng Pilipinas, magpapaturo ka ba ng bakuna laban sa COVID-19? Alam natin na mayroong issue na nangyari ilang taon na nakakaraan tungkol sa dingvaxia na maraming namatay na bata. Ngayon, halimbawa, safe na ang bakuna. Halimbawa, safe na. Okay na, wala nang side effect yan. Ang testing kit available na po. Pero ilang buwan na po tayong naka-quarantine. Pero ang natetesting pa lang, wala pa ng 400,000. Bakuna pa kaya? Paano babakunahan ng gobyerno ang 109 million Filipinos? O kahit kalahati, o kahit 20 million. Paano? Samantalang testing nga Mahigit 7 buwan na tayo naka-quarantine. Wala pang 400,000 ang natetesting. Gaano katagal aabutin para testingin ang 1 milyon o 2 milyon na Pilipino? Paano pa yung bakuna? Paano mo babukunahan yung 20 million Filipino? Unang-una, sabi nga ni Presidente ni Duterte, wala na tayong pera. Mabuti ngayon, sabi niya, may makukuran tayo. Na-aproban po ang budget, pero magkano ang inaprubahan sa
para sa bakuna, 2.5. Sabi nga ni Senator Lacson, gawin man lang 10 billion. Dahil ang 2.5 ay maliit. Tayo po ay naharap sa hamon ng kalusugan. Na ang tingin ko dito ay ito ang Third World War na hindi natin alam. Di ba? Kasi alam natin sa mga gera, mga kanyon, mga baril. Pero ito ay parang gera ito dahil buong mundo. No? Buong mundo ang tinamaan. Mabuti nga ang gera, ilang bansa lang ang nakikipaggera eh. Ito buong mundo. Mahigit 200 bansa apektado. Pero sa lahat ng mga binanggit ko, ang pinakamatindi, itong nangyayari na baka marami sa atin ay hindi pa nararamdaman. Unang napabalita, ang West Philippine Sea. Sinakop ng mga China. Sinakop ng mga Chino. Gumawa sila ng man-made island sa teritoryo ng Pilipinas na kiniklaim nila teritoryo nila. Inilaban natin ang kaso sa United Nations. Nanalo po tayo na tayo ang may karapatan sa ginagawa nilang teritoryo. Pero ano po ang sabi ng ating gobyerno? Wala tayong laban sa China. Tama. 1.4 billion ang Chinese eh. 110 million o 109 million Filipinos lang tayo. Wala talaga tayong laban kung gera ang pag-uusapan. Pero may karapatan po tayong sabihin ang ating saloobin sa diplomatikong pamamaraan. Kahit hindi po natin kaya ang kalaban, pwede natin idepensa ang ating karapatan. Dahil yung nakapalibot sa atin ay hindi lang naman tayo titingnan. Nandiyan naman ang ating mga kalyado. Di ba? Bakit di natin subukan? Sabi ko nga, sa aking pananaw, kahit di ko kaya ang pumasok sa sarili kong bahay, di ba? Kung binabastos na ang pamamahay ko, ay lalaban ako. Sapagkat, pipiliin ko pang mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay ako ng nakaluhod at umiiyak. Sa akin walang silbing mabuhay sa lupa kung ang karapatan mo tinatapak-tapakan ka lang. Mabuti pang mamatay na may dignidad at integridad. Maglaban ka sa iyong karapatan. Sa akin lang ang mga Chino ay pumapasok sa ating bansa dahil sa turismo. Gusto natin magkaroon tayo ng mga turista dito. Lumaki ang kita natin. Paano kung agawin nila ang ating lupa? Paano kung agawin nila ang ating karapatan? Huli na, bago natin malaman. Tandaan natin, ang mayayaman sa Pilipinas ay mga Chinese. Mayroon dyan mga Filipino-Chinese. Okay lang kung mabuti ang kanilang hangarin. Pero paano itong nangyayari ngayon na pinapasok tayo ng pogo, pinapasok tayo, sabi nga nila, ng mga sundalo ng Chino. Kailan lang napabalita na lahat ng kampo ng militar ay tatayuan ng cell sites ng mga Chinese. So paano pa magtitiwala sa atin ang mga Amerikano kung nakapasok na mga Chino sa atin? Samantalang sa Amerika, binaban nila yan eh. Di ba? Pinaalis na nga yung embassy sa China, embassy ng China sa US. Yung mga nag-aaral sa US, pinaalis. Kasi natatakot ang Amerika na baka yun ay nangangalat lang ng impormasyon. Di ba? Ganyan po ang nangyayari ngayon. Maging mapagmatsyag tayo. Ibalita natin, makialam tayo sa mga bagay na pwede tayong nasa mabuti at nasa tama. Itong ginagawa kong ito, hindi pa ako lumalaban sa gobyerno. Ipinapaalam ko lang sa gobyerno, na hindi lahat ng bagay na ginagawa natin sa tingin ng iba ay tama.
Pinapaalam ko rin sa inyo yan. Kasi alam niya naman na maraming bumabatikos sa inyo. Di ba? Na ang tingin ninyo, binabatikos kayo kasi gusto kayong siraan. Pero ang sinasabi na nagbabatikos sa inyo, gusto lang kayong warningan na ito yung sinasabi ng iba laban sa inyo. Hindi po yan pambabatikos, kundi para maging aware kayo sa ginagawa nyo. Kung tama pa ba ang ginagawa nyo. Kasi, ako mismo sa aking sariling buhay, alam ko tama ang ginagawa ko eh. Pero sa pamagitan ng pagsabi ng iba, nare-realize ko na tama sila. May mali na pala sa ginagawa ko. Minsan kasi, may ginagawa tayo na akala natin tama. Yung pala mali na sa mata ng iba. Minsan, akala natin mali tayo. Yun pala ay tama sa mata ng iba. Pero ang pinakapunot dulo ng korupsyon, mga kaibigan, ay pagmamahal po sa pera. Pag marami kang pera, marami ka talang magawa. Sana kung marami kang pera, para yan ay gamitin sa paglilingkod sa Diyos, pagtulong sa pamilya, at paglilingkod sa kapwa. Sana ganun. Pero kung gusto mo magkapera para paglilingkod sa sarili mong kapakanan, yan na po, lumalabas dyan ang pagmamahal sa pera. Mali na ang ating ginagawa sa pera. Dapat ang ating bansang Pilipinas, lahat ng tao ay sumunod sa batas. Dapat tayo ay gumawa ng naaayon sa batas. Sapagkat pag ginawa natin yung ating kagustuhan at wala ng batas, wala na pong mangyayari sa atin. Baka po magkaroon tayo ng problema. Sundin lang natin. O kaya, kahit na, yung mag-isip ka lang ng tama. Mag-isip ka lang na wag ng kumontra sa gobyerno. Nakagawa ka na ng tama eh. Marami pong nangyayari sa ating bansa na kailangan nating malaman. Pero, sabihin ko po sa inyo, kailanman ay hindi po magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. In my own opinion, inshallah, ganun po kasi ang nakasulat sa Quran, ganun din po ang nakasulat sa Biblia ng mga Kristiyano. Muslim po ako, pero itong ginagawa sa online way of living ay wala pong religion discrimination. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating kamusliman, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sana po makinig kayo, sapagkat ang ibinabalita lang natin dito ay balita para sa kapakanan ng bansang Pilipinas at kabutihan ng mga Pilipino. Iligtas natin ang Pilipinas laban sa mga mapanakop na Chino. Unang-una, communist. Ano ang China, di ba? Communist Party yan. Ha? Hindi welcome yan dito sa atin eh. Mga komunista. Di ba? So, kailangan ingatan. Kasi, binabalita ngayon, may visa upon arrival ng mga Chino. Dati wala naman eh. Bakit mayroon? Dahil kailangan natin ang turista para kumita tayo ng pera. Pero mawawalan tayo ng bansa. Bakit? Kung puro Chino na nandito sa atin, ano mangyayari sa atin? Ang mga Pilipino, alipin ng mga Chino? Walang problema makipagkaibigan tayo sa mga Chino. Pero nang naaayon sa batas. Kasi itong kwento ng pastillas na pinabiimbestigan ng Senado ngayon. Ano to? After investigation, wala na naman? Kasi diyan po pupasok yung ano eh. Yung mga Korean. Ano? Baka magtanong ka, anong kinalaman ng Korean? O yan, magkano ako riyan? Oh. Korean. Si Eddie. Diyan po si Eddie. Hindi ako. Oh.
Magkano si Eddie? Sinong Eddie? Eddie ako. Ganyan ka po. Nakakatakot isipin. Nakakatakot isipin na tayo ay masasako ng ibang lahi na hindi natin alam. Nakakatakot po, di ba? Karamihan ng lahi sinasakop dahil nagkikipaggera. Ito masakop tayo ng hindi natin alam. Karamihan ng Chino, no, na nagninegosyo sa Pilipinas, ang kanilang mga empleyado, mga Chino rin. Ngayon, napaulat pa sa Philippine Retirement Agency na 35 anyos pa lang nag-retire na mga Chino. Sabi nila, mayroon namang perang ipinapasok sa atin. Para ano? Isipin nyo nga, bandang dulo, kung ito pasukin na ito ng ilang milyong mga Philippine ng mga Chinong nag-retiro, anong gagawin natin? Mga kapatid, mga ka-online, sana po proteksyonan natin ang ating bansang Pilipinas sapagkat ito lang ang mayroon tayo. Pwede kang maging American citizen, pero sa Amerika, mas marami ang nag-i-English kaysa nagtatagalog. Mas marami ang nagtatagalog o nagpipilipino sa Pilipinas kaysa Amerika. Mas maganda pa rin at masarap mamuhay sa sarili mong bansa. Sana proteksyonan natin. Iilan lang ang Pilipinas magawa ng plano na ang layunin ay mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Marami pa akong pagkukulang, pagkakamali sa buhay kong nagawa. Kaya ginagawa ko ito kahit papaano ay makapagbayad utang ako sa aking maling nagawa. Sa pagmamahal ko sa aking bansa, sa aking asawa, sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking kapapilipino. Sana po ingatan natin na manaig ang ibang lahi sa ating lupain. Ipaglaban natin ito. Sukdulan. Buhay natin ang kapalit. Sapagkat ayon sa aking opinion, mabuti na ang mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay ng nakaluhod at umiiyak. So sana, mga kapwa ko Pilipino, ingatan natin, pagmuni-muniin natin ang bansang Pilipinas. Sapagkat lang, sabi ko nga, ito lang ang ating bansa. Again, doon naman kay Secretary Briones, ako po, 10 ng aking pamilya, ng aking asawa, ay nagpapasalamat po sa DepEd dahil sa inyong kagustuhan na matuloy po talaga ang pag-aaral. Despite na blended learning po ang inyong isinusulong. Alam ko po na maraming pagkukulang na pwedeng magawa. Na? Papasok po dyan ang nabatikusin kayo. Pero sige lang, gawin natin ang tama para sa ikaangat ng ating mga kabataan. Sapagkat tanging pag-aaral lamang ang pwedeng humasa at makatagdag karunungan sa ating mga kabataan sapagkat wala tayong Presidente Roa Duterte kung di po nakapag-aral yan. Malaki po ang respeto ko sa ating mga teacher, sa ating mga professor. Sana po gawin natin ang iniisip nating tama dahil una sa lahat ang respeto sa ating sarili at ang ating paggalang sa ating sarili. So ngayon, ituro natin sa mga kabataan ang sa tingin natin ay tama. Ngayon, kung ano man po ang mga pagkukulang ng iba, kung tayo man po ay binabatikos, minsan below the belt na, intindihin lang po natin. Sapagkat kayo po ang mga guro at mga professor na nakakaunawa. Sa ngayon po, yan lang po lamang ang may babagi ko sa inyo at sa mga susunod pong paglabas ng Online Way of Living channel ay pwede natin gawing Online Way of Learning ito. So again, mga online, Allahu Akbar. Good day po sa inyong lahat.